Sa lahat po ng mga nagtatanong tungkol po dun sa hiring ng Yanma Plastic Corporation sa bansang Taiwan po bilang isang machine operator at saka sampling operation. Guys, ito po ay government to government. So, kailangan po pag nag-apply po kayo ng government to government, meron po kayong e-registration account. Kung halimbawa man guys, hindi kayo makakuha ng slot or hindi po kayo makapag-apply online or makapag-submit po ng application sa inyong e-registration or wala kayong e-registration ngayon, sa susunod po na hiring nila, pwede na kayong mag-submit ng applications online basta meron po kayong e-registration. Kaya mas maganda guys na kung wala pa kayong e-registration account ngayon, mag-create na po kayo. Baka mamaya mag-hiring na naman sila ng government to government, nakahanda na po ang inyong e-registration at kailangan po i-upload dito ang inyong copy ng passport at saka pag-ibig kasi hinihingi po yun. Tapos sagutan nyo na lamang po ang inyong mga information. Pag kumpleto po kasi ang inyong information or nasagutan nyo lahat yung hinihingi ni e-registration, mas madali po kayong mapili. Kung halimbawa guys na isa kayo sa qualified or napili, pag halimbawa nag-apply kayo ng government to government, i-update naman po kayo ng Department of Migrant Workers. So, kailangan guys, pag yung email address po ninyo at mga cellphone number, kailangan po yan active. Diyan po sila mag-update sa inyo pag qualified po kayo or natanggap po kayo sa inyong application. Yung inilabas po ng Yanma Plastic Corporation Company po ngayon is nangangailangan po sila ng 40 male factory workers po. So, pwede po dito ang high school graduate. Last submission ng applications po ay sa April 15 na. So, samantalahin po ang pagkakataon na to. Mag-submit po ng application sa pamagitan po ng e-registration account. Ang sahod po dito ay umaabot ng 55,000 pesos per month. Iba pa yung overtime. So, marami din nagtatanong tungkol sa requirements. Ano ba daw ang mga requirements pag nag-apply ka ng trabahong factory workers sa bansang Taiwan? Siyempre guys, una, passport. Pangalawa, dapat meron kang SS Unified o kaya UMID ID. Kung wala ka nun, dapat meron kang SS Certificate of Membership. Pangatlo, PSA Birth Certificate. Pang-apat, Voters ID. Kung wala kayong Voters ID, pwede kayong kumuha ng Voters Certification. Panglima, Digital National ID. Pwede nyong ipasa yung nasa inyong eGov.ph app. Picturean nyo lamang yon front and back. Pang-anim, 2 pirasong 2x2 pictures. Dito sa pang-7, kung halimbawa na ex-Taiwan ka, kailangan mong ipasa yung copy ng iyong ARC. Pero kung first-timer ka, hindi ka naman galing Taiwan, okay lang na wala. Kung meron ka naging previous company, kailangan mong kumuha ng employment certificate. Then next, PEO certificate. Tapos diploma. Kailangan din natin yan isubmit. Kasi one of requirements yan. Transcript of record, resume para sa interview. Kasi pag nag-interview ang employer or kahit sinong HR, nagbabase sila sa inyong mga resume. Doon din sila kukuha ng katanungan. Ang madalas na tinatanong na nag-i-interview tungkol doon sa previous company ninyo. Tapos kailangan din po ng printed copy ng inyong e-registration. Kung ang mga requirements na po yan is kompleto na po kayo o kaya naman meron na kayo, madali na lamang po kayo makapag-apply ng trabahong factory workers po sa bansang Taiwan. Kung hindi man po kayo makakuha ng slot or hindi po kayo makapasok sa hiring ngayon, pwede naman po sa susunod. Mas maganda nga kung kumpleto na po yung mga requirements ninyo para pag bigla silang nag-hiring, government to government, mag-submit na lamang po kayo ng application. At least po nun, kumpleto na po kayo ng inyong mga requirements. Ganun po ang pag-a-abroad. Kailangan kumpleto na yung mga requirements ninyo bago kayo mag-apply. Hindi po yung mag-a-apply muna kayo tapos tsaka kayo magkukumpleto ng inyong mga requirements. Pag ganyan guys, matatagalan po kayo. Ang reason kasi minsan ng mga agency, kung sino yung unang nag-submit ng mga requirements, sila yung unang-unang mabibisahan. So, kailangan, pag nag-apply ka po ng trabaho ng factory workers sa bansang Taiwan, sa lahat ng mga requirements na nabanggit ko po, sana meron kayong kahit 5 na nakuha sa mga to. Hindi man kompleto, pero sana meron naman kayong nakuha kahit 5 sa mga requirements na nabanggit para hindi na kayo mahirapan pag halimbawa na nag-apply kayo ng factory workers, lalo na pag urgent, paunahan po yan. So yan guys, sa lahat po ng mga nag-submit ng applications sa kanilang e-registration account, good luck sa inyo guys ha. Sana isa kayo sa mapili at makaalis po
ng bansang Pilipinas at para makapagtrabaho po sa bansang Taiwan. Sa lahat po ng mga nangangarap na magtrabaho sa bansang Taiwan, guys, advice ko po sa inyo, mag-create po kayo ng sarili nyong e-registration account para sa susunod po na mag-hiring sila sa pamagitan po ng government to government program, nakahanda na po ang inyong e-registration account. Hindi yung tsaka lang kayong gagawa ng inyong e-registration account pag may nakita kayong hiring na. So, mas maganda guys, meron na kayong sariling e-registration account. So, hanggang sa muli guys, ako nga po pala ang inyong lingkod, Juency Fernandez po.